Hello, magandang araw sa inyo lahat. Magandang araw diyan sa sa mga nanonood diyan sa baba. Sila RVS, Ma'am Lenny, Sir Bax Ayan, Ma'am Pinay, Sir Speedy. Sino pa? Si Sir Peter yan, Misteryoso. Sino pa ba yung mga nandiyan sa baba? I'm so sorry ko Sir El Jaco, nasabi ko na ba? Sino pa ba nandiyan? Ma'am Pinay? Ulit-ulit lang ba yung sinasabi ko? Hi Olivia! Olivia, hi. Sino pa ba? Ma'am Lenny, nasabi ko na, hindi pa. Squeaky Pickles! Hello, hi, Olivia. Anyway, pagpatuloy natin tong ating topic. 'Di ba? Ako nababahala men eh. Parang madalas nangyayari 'to. No? Yung sunod-sunod na accident. So start tayo dito sa una. Napanood ko 'to sa FB. Inanap ko lang dito sa YouTube yung pangyayari. Ano to nakakaawa to talaga to men eh. 'Di ba? At hopefully may matutunan tayo dito sa pangyayari na to. Sunod-sunod na to eh. Nahuli ka, masalpukan ng isang motorsiklo at kotse minamaneho ng isang pulis sa Talisay, Cebu. Sa Calamba, Laguna naman, 4 na mag-anak na sakay ng tricycle ang nasawi matapos buong pamilya yan, 'di ba? Yung nanay, tatay, tapos may isang surviving na na nasa ICU ngayon bata. Ang sabi nila daw, kawawa yung bata na hinahanap niya yung mommy at daddy niya. Ang sinasabi na lang nung tita, nasa ibang hospital daw nagpapagaling. Pero patay na yung mommy, daddy niya, tapos yung mga kapatid niya. ng pick-up. Narito ang unang balita. Malagim na disgrasya ang sinapit ng isang pamilya ngayong undas sa Calamba, Laguna. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mabagal na takbo ng 2 tricycle. Nakasakay ang pamilya sa isa sa mga tricycle. Maya-maya, nabangga sila ng kasalubong na pick-up. Grabe. Dead on the spot ang amang driver na si Palupit. Sa ospital naman nasawi ang kanyang asawa. Sa 4 nilang anak na pawang mga minor de edad, 2 ang patay at 2 ang sugatan. Sugatan din ang driver ng pick-up na ayon sa pulisya. Pero nakainom. Sinisika pa ng GMA Regional TV. Hanap nga tayo ng update nun, men. Hanap tayo update doon. Patay, isa na lang yung nabubuhay doon eh. Asa na ba yun? So ito yun, men, napanood ko to eh. Play natin. Desidido ang mga kaanak ng pamilyang nasawi sa aksidente sa Calamba, Laguna na ituloy ang kaso laban sa driver ng nakabanggang pickup truck. Hindi na raw sila binalikan ng driver na unang nangakong sasagutin ang mga Hindi na binalikan, at pagpapalibing. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang. Magkakatabing pinaglalamayan ng 4 na kabaong na ito ng isang pamilya sa Calamba, Laguna. Dito sa kanilang bahay nakaburol ang amang si Gilbert Palupit at 3 niyang anak na sina Alicia Gil, 4 na taong gulang, Akisha Gilen, 11 taong gulang at 12 anyos si Alyssa Joy. Nasawi sila ng araruhin ng isang pick-up truck ang sinasakyan nilang tricycle sa Tugug. sa Barangay Bukal noong November 1. Grabing bilis kasi, pakurba. Nasawi rin ang kanyang asawang si Aileen na nakaburol ngayon sa Tama nga. on the spot. Pakurba kasi o tinan mo. Panoorin mo. Sila ng araruhin ng isang pick-up truck ang sinasakyan ng bilis. Sa ng National Highway sa Barangay Bukal noong November 1. Dead on the spot si Gilbert. Nasawi rin ang kanyang asawang si Aileen Grabe. sa bahay ng kanyang mga magulang sa Sariaya, Quezon. Ang isa pa nilang anak na si Ayesha Jillian, 9 taong gulang, nasa ICU pa rin matapos mabalian ng mga binti at magtamo ng matinding head injury. Siya na lang ang natitirang buhay sa kanilang pamilya. Kwento ng kapatid ni Gilbert, bagaman may malay na si Ayesha, hindi pa raw nila ipinapaalam sa bata ang sinapit ng kanyang pamilya. Sa ngayon po, pag nagtatanong siya sa amin, nasaan po si mama, nasaan si papa, at sinasabi lang po namin is nagpapagaling po sa ibang ospital. Pero pag okay na po siya, konti-konti, ipapaliwanag po. Masama pa rin ang loob ng pamilya ng mga biktima. So just imagine, I don't know kung masama yung
Yun naiisip ko, no. Pero ito opinion ko lang naman. 'Di ba? Halimbawa kung 'di ba may mga injuries yung bata bali yung paa or hindi pa natin alam kung makakalakad pa yung bata. Ako for me, sana sinama na lang nakakaawa yung bata. Kung ganun din lang naman yung pero siguro may purpose yung Diyos kung bakit binuhay yon, kung ano man yun hindi ko alam, pero paano may explain yun do sa bata, no? Tapos ini-expect niya nagpapagaling yung mamit daddy niya. Tapos, come on. Sa driver ng pickup truck na nakumpirmang nakainom nang mangyari ang aksidente. Hindi man lang daw humingi ng tawad sa nangyari ang driver na si Alexa May Abitria. Ito yung sinasabi ko, minsan ganyan. Mamaya nga, mag-opinion ako. Pansamantalang nakalaya si Abitria matapos magpiyansa. Kainis. Sa sobrang irresponsable po niya, tinanggalan niya ng karapatan yung mga batang mabuhay sa mundong to. Matuparin yung pangarap nila. Problemado ang pamilya ng mga biktima kung saan kukuha ng pambayad sa ospital at pagpapalibing. Lalo't hindi na raw sila binalikan ng driver kahit pa nangako itong sasagutin ng gastos. Noong sabi po nila, sige sasagutin namin lahat. Serbisyo, libing, hospital bill. Pero bakit po ngayon na kailangan pa po namin mag-fundraising para lang po makabili ng gamot ng bata? Kasi na-hold na po yung account ng bata sa ospital. Kaya desidido na raw silang ituloy. Bakit bakit yung ospital naman natin, bakit naman i-hold nila yon? Hahayaan nila mamatay yung pasyente? Hindi ba pwedeng pagalingin nyo muna at nyo na lang? Sa bagay, kung private hospital yun, hindi, kung sa private hospital dinala yung bata, partially, hindi ko naman masisi yung kung i-hold yung Pero kung sa government hospital yan, alam ko may may social welfare something, 'di ba? Pero siguro sa private dinala yung yung bata. Ang patong-patong na kaso laban sa sospek. Bukas dadalhin sa Kalamba ang labi ng ina ng mga biktima para sabay-sabay ilibing kasama ang kanyang mag-aama. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang. Sakit sa ulo no? Ano tong isa? Ito yung ito yung dati, ito naman yung mga kabataan Robert, paano ba nangyaring sumalpok ang kotse sa truck? Karen, sa bilis kasi ng takbo nito ay may iniiwasan umano itong sasakyan na nag-U-turn dito sa Marcos Highway. Ito yung biktima. ito yung sa Marcos Highway yung may ina na umiiyak. Masaklap ay sumalpok naman ito sa isang truck na nasa unahan. Kaya kasi pinapatay na siya. Shit. Hindi ko kaya. Naman ko sa iban. Matinding paghihinagpis ang nadarama ngayon ni Nanay Marivic matapos mamatay sa isang aksidente ang kanyang bunsong anak na si Ivan sa Marcos Highway, bahagi ng namatay lang ng pagganon-ganon Lunes na madaling araw. Ito ni Nanay Marivic, tumakas lang ang kanyang anak noong gabi para sumama sa mga kabarkada. Kaya sana yung mga bata, huwag na tumakas. Oo nga, mga bata, huwag matitigas ang ulo. Kami lang din ang magulang na nahihirapan Huwag namatay. Kaninang umaga nalaman ng kanyang pamilya na bumangga pala sa isang truck ang sinasakyang kotse ng Yung namatay na yun, wala nang problema yun, di ba? Pero yung nanay mo ba, maligaya ka ba na naiwan mong ganyan? Dahil sa katigasan ng ulo mo? bata na isang third-year criminology student. Bago mangyari ang aksidente, nakapag-post pa sa social Bilis, media no? si Ivan at kita rito ang mabilis nilang biyahe. Kwento naman ng driver ng truck, galing siya sa Bulacan at pauwi na sana sa Marikina. Dinamay pa to. Ang aksidente. Clear yung highway. Napaka-clear. Ito, feeling ko naman dito, hindi naman liable to. Hindi, formality, sa pagkakaalam ko niyan, formality, sasampaan siya ng kaso na, kasi siya yung nakapatay eh. Ganun po talaga. Formality, sasampahan ka ng kaso na reckless imprudence resulting to, to multiple homicide. Then,
pagdating sa fiscal, pag-aaralan ng fiscal, doon na ibabasura yung kaso. Kung walang probable cause. Ano lang yan, formality lang nasasampahan ng kaso. Pero abala pa rin, di ba? Parang ano yun eh, may nangyari na kasing ganyan nung nag-aaral kasi ako. Di ba? Nursing student ako noon eh. Then sa monumento kasi, 'di ba nung araw uso yung bilihan ng mga games sa North Mall. Yung mga pirated na CDs. 'Di ba? Yun ang pugad ng pirated CD sa sa North Mall sa Caloocan. Fatima po kasi ako nag-aaral noon dati sa Valenzuela. Then pagka bibili ako ng game ng PlayStation 2, ng PC games, kahit audio CD sa Monumento North Mall, doon ako bumibili ng mga CDs. Yung mga pirated. Kasi 100 pesos, makakalima ka na doon eh. Kahit mga software. Anyway, diba, nalalayo tayo eh. Ngayon, pag uuwi kasi ako, dadaan ako dito sa harap ng MCU, tatawid ako para doon ako sasakay ng bus papunta ng ng Valenzuela. So, ang mangyayari, di ba alam nyo yung sa mga taga Caloocan, alam nyo yung overpass pa mula kabila pa tawid ng MCU. May tumalon doon. Di ba? Yung tumalon doon, may saktong may dumadaan na kotse. Nabagsakan yung kotse. Kinasuhan yung kotse. Reckless imprudence din resulting to homicide. 'Di ba? Nung una, iniisip ko, bakit naman ganoon? Wala namang kinalaman yun eh. May nakapagsabi sa akin na yon, SOP talaga. Na kailangan may makasuhan, then pag pinasa na sa fiscal at napag-aralan na ng fiscal na wala namang kinalaman yung nakasalpok, saka i-dismiss. Kailangan talagang may makasuhan. Ang labo, no? I mean, binigyan ka pa ng sakit ng ulo. Katulad nito ni Kuya, di ba? Nakita naman sa CCTV na maayos yung pagkakamaneho niya, din biglang sinalpok siya. Siya pa yung may kaso. Di ba? Anyway, syempre mag-aabogado pa yan para mag-file ng sa fiscal. Diba? Ng counter affidavit or kung ano. Hindi ko po alam yung proseso, pero sa pagkakaalam ko ganon, di-dismiss ng fiscal yan. Anyway, move on tayo dito sa ito recent lang to eh. Ito yung matindi. Ito naman mamamanhikan. Napanood ko lang to kagabi. Tingnan mo ha. Panoorin natin. Sa malagim na trahedya, nagtapos ang pamamanhikan ng isang lalaki sa Olongapo City. Patay siya at ang 3 kaanak. Grabe, no? Mabangga ng truck. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Alam niyo yung pamamanhikan? Yung halimbawa ikakasal tapos bibisita doon sa family nung babae. Ito yon. Just imagine after nun, nung pauwi na disgrasya. Fuck. Yan nilamon ng ng dump truck eh. Doon sa ilalim. Milalim. Pirat na pirat eh. Pumailalim ang kotseng ito sa nakasalubong na dump truck alas 7 ng gabi kahapon sa Barangay Cabalan, Olongapo City. Ang truck grabe men. Agad napababa ng sasakyan at tinignan ng mga sakay na nabangga niyang kotse. Sa bigat ng dump truck, kinailangan pang gumamit ng backhoe para makuha ang nayuping kotse. Inabot din na mahigit 3 oras bago natanggal ang katawan ng 4 na sakay nitong sasakyan dahil sa tindi ng pagkawasak, nawala na yung bubong at yuping top down mismo ng kotse. Grabe Mga mismo sumampa ang nakasalpukan niyang dump truck. Total wreck eh. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang 4 na sakay ng kotse na puro magkakamag-anak pero idiniklara rin silang dead on arrival. Tumanggi ang pamilya ng mga biktima na ibigay ang pagkahinanlan ng mga nasawi. Shit. Ayon sa Olongapo Police, pabalik na sana ng Quezon City ang dump truck na ito nang salpukin ng kotse, palusong at zigzag ang kalsada at accident-prone area daw talaga ang lugar.
Ang mga biktimang sakay ng kotse Grabe. galing pa sa pamamanhikan. Nakasunod sa kotse ang kasintang babae ng isa sa mga biktima. Ay, shit. Kita nila ang malagim na aksidente. So, convoy sila. Convoy sila, nauuna yung groom. Then, sa likod yung, yung babae. Nung sinalpok, nakita niya yung, yung boyfriend niya na sinalpok ng dump truck sa harap nila. Diba? Terrible. Diba, Olivia? Terrible. Grabe. May kakomboy kasi sila. Yung Ayun nga, may... yung lalaki nasa likod. Saka yung isang nakabuto. Yun nga ma'am, tapos na sila mamanigan. Mag-stay sana sila dito sa Loma po. Arestado ang 65 Wala. anyos na Paano tayo? na si Domingo Permo. Aminado siya nakaidlip. Ayun lang, di ba? Nakaidlip po ako. Ayun lang. Nung nagkamalay na ako, naramdaman ko na lumagabog. Doon ako nagkamalay. Nung nagbalik na yung isip ko, kita ko, nandun na yung kotse sa ilalim. Dagdag pa ni Permo, wala siyang kasamang pahinante ng madisgrasya. Magsisiman, huli na. Hingi po ako pasensya sa mga nangyari doon sa galit na galit sila sa akin. Hindi mo masisi, kuya, galit. Sa akin. Nakakaawa ka man, pero... Hindi naman natin kagustuhan yun. Yes, I do agree. Hindi naman kagustuhan talaga ni kuya yon. Diba? However, mamaya, Kaso tapos mo na natin. reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property ang haharapin ni Permo. Nagbabalita mula So sa... ito pag-uusapan natin ngayon, o-opinionan ko. I do agree naman doon na lahat ng itong aksidente, wala namang may kagustuhan yan eh. Di ba? Wala namang may kagustuhan yan. Sino ba may gusto na makapirat ka ng kotse? Na makapatay ka ng 4 na tao? Sino sa inyo may gustong ganon? 'Di ba? Yung makasagasa ka ng ng tricycle. Kaya lang may mali talaga. Merong may mali. Katulad doon sa unang kaso na napanood natin. 'Di ba nakainom yung isa, yung una. 'Di ba? Yung pickup truck na nakasagasa, nakapatay ng buong pamilya, 'di ba? Nakainom 'yon. 'Di ba? Then yung pangalawa, yung na-content ko na yun yung 4 na kabataan naman, ang ginawa naman nag-overspeeding sila, nag-top speed sila, yung sa Marcos Highway. 'Di ba? Naging reckless sila. 'Di ba? Pangatlo naman, ito si Kuya, ang pagkakamali, nakaidlip habang nagmamaneho. Wala namang may gusto niyan eh. 'Di ba? However, kailangan may managot. Yun ang pinag-uusapan dito. Kaya nga, di ba, dito papasok kasi yung hindi kasi pwedeng sabihin na habang buhay, malay ko lang ba na mangyayari yun? Nakakabwisit kasi yung dahilan na yun. Kasi may mga ganyan halimbawa, pag nangyari na yung isang bagay, saka sasabihin, malay ko lang ba na mangyayari yun? Pero, deep inside natin lahat, alam natin yung mga dapat gawin at pag-ingatan, 'di ba? Ako hindi ako perpekto, maaring ako magkamali din naman, Pero ang pinag-uusapan natin dito yung ideal na gawin. Hindi ko i-exclude ang sarili ko dito, kasama ako dito sa dapat matuto. 'Di ba? Kasi ako minsan nagiging reckless din ako. Siyempre, di ba, pag may nangyari sa'yo, pwede ko rin ikatwin, malay ko lang ba na ganyan ang mangyayari? Hindi ko naman gusto yung ganyan. Hindi mo naman talaga gusto eh. Sino ba na nagsabi may gusto? For example, ganito, halimbawa, may, halimbawa lang to, halimbawa, may babae na, na muntik ng, pagsamantalahan. Di ba? Tapos ikakatwiran nung babae, malay ko lang ba na, talagang hindi mo naman talaga alam yan. However, di ba dapat may pag-iingat kasi. Halimbawa, sinabihan ka na, oy, huwag kang maglakad dyan kasi maraming nababalita na maraming dinudukot dyan sa iskinita na yan. Di ba? Marami na nagsasabi sa'yo, marami na nagre-request, marami nagsasabi na pagka pumasok ka dyan, pwede ka ma-hold up, pwede ka ma-rape dyan sa iskinita na yan. Ang tigas ng ulo mo. Sobrang tigas ng ulo mo.
'Di ba? Ayaw mo kasi dito sa daan na to, kahit maliwanag dito sa daan, ang layo kasi nito, iikot ka pa. 'Di ba? Pero dito sa iskinita na to, isang tawid mo lang, nandun ka na sa pupuntahan mo. Pero dahil sa sobrang tigas ng ulo mo, hindi ka nakikinig, kahit na sobrang dami ng warning sa'yo, 'di ba? Sinong dapat sisihin doon? Yes, may kasalanan yung may gagawa sa'yo ng kababuyan doon. 'Di ba? Yung mangho-hold up sa'yo doon, yung mangre-rape sa'yo. Kasalanan niya yun eh. Pero 'di ba, may idea ka na eh. Na dapat hindi mo ginawa yon. Kaya hindi mo masisi yung tao na kahit pa paano, mabigyan ka rin ng slice ng ng paninisi. 'Di ba? Nagigets mo ibig ko sabihin, hindi ko hangarin na mag-victim blaming. 'Di ba? Hindi ko anti-victim blaming ako. Pero minsan kasi may pagkakataon na yung frustrations ba na ikaw sana nag-ingat katulad nito kay Manong driver halimbawa sabi naman alam ko naman yon, alam ko rin naman sa puso't isipan ko na hindi gusto ni Manong driver kahit sino sa atin, 'di ba? Wala namang may gusto niyan eh, pero sabihin niya nakaidlip kasi ako may pagkukulang siya. Dapat bago siya nagmaneho, kung inaantok siya or itabi niya, matulog muna siya. 'Di ba? Pero dahil gusto niya makapunta dun sa patutunguhan niya ng ng maaga-aga or hindi na siya maabala, ipipilit niya yung sarili niya mag-drive. Marami nangyayari, maraming na-aksidente tungkol diyan. Yung pipilitin mo kahit antok na. Once yan nangyari na sa amin yun sa SLEX dati noon. Nagmamaneho kuya ko. 'Di ba? Nakita ko talaga naramdaman ko talaga yung sasakyan namin gumewang dahil gumanon. Kasi nakatulog siya. Nagalit yung nanay ko. Tabi mo muna, matulog ka muna. 'Di ba? Si muna mag-drive. Kung sino man yung kasama namin doon. Kasi bata pa ako noon eh. 'Di ba? Ano yun? Bunga ng pagiging careless kasi yun. Nararamdaman mo na eh. May mga feelings ka na kasi eh. May mga feelings ka na sa sarili mo na nakakaramdam ka na pero tinutuloy mo pa rin. 'Di ba? At yun ang nakakainis. 'Di ba? Yung given na yun eh. Given na natin na halimbawa may mangyayaring masama. Given na yun na isisi natin yun sa sa mga halang ang kaluluwa eh. 'Di ba? Pero 'di ba minsan kasi may pagkukulang din tayo sa sarili natin. 'Di ba halimbawa ganito, another example may isang tao nakita mo na maloko na talaga yung tao eh. 'Di ba? Let's say halimbawa isang faith healer nakita mo na hindi talaga pure ang puso noon. Nakita mo na rin na pera-pera lang itong faith healer na to. Kaya ako nasabi faith healer kasi topic ko kasi kagabi or nung isang araw faith healer. Random nag-pop lang sa isip ko. 'Di ba? Nakita mo na na parang hindi na maganda yung niya, parang bukang bibig niya laging pera. Tapos tinuloy mo pa rin, men. 'Di ba? Tapos nabayaran mo ng pera, hindi ka na binalikan ng faith healer. Tapos magagalit ka. Ibig sabihin may mga red flag ka nang nakikita eh. Another example may nakita ka ng kasama sa bahay nyo na manyakis. 'Di ba? Nararamdaman mo na inaano ka na sinisilip-silipan ka na, 'di ba? Nararamdaman mo na takam na sa'yo. 'Di ba? Dapat nag-iingat ka na nun. 'Di ba? Nag-iingat ka na dapat nun. Maging careful ka na. Pero wala nagpaka-confident ka man hanggang sa dumating yung time na nangyari yung hindi dapat mangyari. Then syempre sasabihin mo, kagustuhan ko ba yun? Wala naman talaga may gusto nun eh. 'Di ba? Pero hindi naman sa sinisisi, pero i-accept natin sa sarili natin minsan ang nagiging problem ay sa atin din mismo. Tandaan mo, hindi naman sa lahat ng oras pwede mo idahilan na malay ko lang ba na ganyan ang mangyayari. Malay ko lang ba. May mga ginagawa tayo na bagay na ganyan na normal na
para masiguro natin na talagang ligtas tayo. Ito ha, yung pagkamatay mo, ako naniniwala naman ako, halimbawa, pagbabawian ka na ng buhay, pag oras mo na. 'Di ba? Kaya lang, ano ba ang ginagawa ng pag-iingat sa atin? Para yung iiwanan mo, nakakatakot naman 'to sinasabi. Parang yung iiwanan mo, hindi mo maiwanan ng guilt. I mean, walang guilty feeling na mararamdaman. 'Di ba? Yung parang talagang hindi ka naman nagkulang, hindi ka naman nag-ano, 'di ba? Para yun na lang iwan mo sa kanila. Kasi ganito, halimbawa, na-aksidente ka sa kotse. 'Di ba? Na-deads ka dahil nung nabangga ka, tumagos yung ulo mo doon sa windshield. 'Di ba? Kasi hindi ka nag-seatbelt. 'Di ba? Ang sakit sa may iwan mong pamilya 'yon. May pagsisisi na, tigas kasi na ulo nito, sinabi ko na mag-seatbelt eh. 'Di ba? Nag-seatbelt ka sana, buhay ka pa sana ngayon. Siyempre masasabi ng pamilya mo 'yon kasi hindi ka nga nag-seatbelt eh. Pero halimbawa, i-rewind natin, nag-seatbelt ka, tapos na disgrasya ka, namatay ka pa rin. 'Di ba? At least kahit papaano, may walang hard feelings masyado sa pamilya mo na nakita nila na ang sisisihin na lang talaga nila yung nakabangga sa or yung nabangga mo, 'di ba? Kasi may mga concrete barrier diyan hindi nila pero yung sa sarili mo, may may seatbelt ka na. I mean, nagigets ba ibig ko sabihin o hindi? Magulo ako magbigay ng explanation. I mean, hindi mo sila iiwan ng parang sayang kung naging ganito ka lang sana, naging ganyan ka lang sana. Masakit kasi 'yun eh. 'Di ba? Kung nandiyan lang sana ako para ipagtanggol ka, etc., etc., 'di ba? Mahirap kasi 'yun. Kaya dapat talaga mag-iingat at mag-iingat. 'Di ba? Hindi dahil gusto mong takasan si kamatayan, pero para na lang sa mga maiiwan mo. At least wala silang iniisip na ganyan. 'Di ba? Katulad yung yung buong mag-anak, yung tricycle mabagal lang naman eh. Hindi nila masisi yung tricycle driver na kasama yung pamilya niya kasi wala naman silang ginagawang kasalanan talaga. Talagang ang liable na lang doon yung nasa pick-up truck. 'Di ba? Kaya tandaan nyo, yung wag maging reckless. 'Di ba? Pag sinabihan kayong gawin nyo para sa safety nyo. Hindi naman porkit ginawa mo yan, ine-expect mo na may mangyayari. For example, ganito tatanungin ko kayo, bakit may security guard ang bangko? Ano sagot? Diba? Kasi katwiran ng iba, na malay ko lang ba na hold upin ako doon. Malay ko lang ba na kasi nga hindi ka nag-iingat. Diba? Malay ko lang ba kung hihipuan ako diyan sa na yon. Kasi nga hindi ka nag-iingat. Diba? Kahit pa paano pwede kang sisihin ng konti, bagamat hindi mo naman kasalanan kung bakit ka na-snatchan ng cellphone. Hindi mo naman kasalanan kung bakit nahipuan ka dun sa lugar na yon. Pero you can't deny the fact na may pagkukulang ka. Na kung sakaling nagawa mo yon, malesen yung risk. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na totally na hindi ka na mananakawan. Kasi 'di ba, nagkakaroon kasi ng opportunity dahil sa kagagawan mo din eh. Let's say halimbawa, sa Quiapo, wag ka nang maglabas ng iPhone mo. Labas ka pa rin. Siyempre, makikita ng mga snatcher yun. Ito, naka-iPhone to. Sabi, ibubulsa mo, i-hold upin ka na. Kasi alam kasi ng mga snatcher, may dala-dala kang valuable dyan sa bulsa mo. Diba? Kasalanan mo rin. Tapos sasabihin mo, malay ko lang ba kung ma-hold up ako? Di sana hindi ka nagwagayway ng iPhone mo. Di ba, men?
Kaya nga, babalik tayo doon sa tanong ko, bakit ba nagkakaroon ng, ng security guard ang mga bangko? 'Di ba? Para pag na-hold up sila, at least kahit pa paano may defense sila, hindi lang nila basta sasabihin na, malay ko lang ba kung maho-hold up kami? 'Di ba? Hindi naman dahil nagkaroon ng security guard ng bangko, i-anticipate na maho-hold up sila nung araw na 'yun eh. 'Di ba? Pag-iingat kasi 'yon. 'Di ba? Magmumotor ka, naka-helmet ka. Bakit? Porkit ba naka-helmet ka, ini-expect mo ba madidisgrasya ka nung araw na 'yon? Hindi. Parang insurance lang 'yan, men eh. Halimbawa, nag-apply ka ng insurance ng ang beneficiary mga anak mo, mga nanay mo, 'di ba? 'Yun ang beneficiary ng insurance mo. Bakit? Porkit nag-insurance ka, alam mo ba na mamamatay ka na? Hindi. 'Di ba? Bakit ka naglalagay ng ng protective case sa cellphone mo? Bakit ini-expect mo ba mababasag tong cellphone mo? Hindi. 'Di ba? Para sa lang 'to, para sa protection lang, just in case na mabagsak yung cellphone mo, at least kahit paano safe yung yung binili mong cellphone na mahal. 'Di ba? Yun ang gusto ko ipunto dito, hindi yung halimbawa, sige, walang case yung cellphone mo, nalaglag, tapos nagkabasag-basag. 'Di ba? Sasabihin mo na lang, malay ko lang ba kung mailalaglag ko 'yan? Amen. Wag ganun. 'Di ba? Ito sa sinasabi ko na to, hindi ko sinasabi na maingat ako. Hindi ako exempted dito kasi ako pagkukulang ko din 'yan. 'Di ba? Pare-parehas tayo dito na sana may matutunan dito sa napag-usapan natin ngayon. I don't know, yung iba siguro nalabuan dito sa mga pinagsasabi ko dito. Pero I'm so sure kahit papaano, kahit konti, may napulot kayo sa mga pinagdadadaldal ko dito. 'Di ba? Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.